Umaga sa inyo lahat. Pasuyo ng water. Itutuloy natin ang ating pag-aaral sa ating church Haustafel. Ang ibig sabihin nito ay mga household codes, mga pambahay, mga pampamilya. And once in a while ay kailangan natin mag-usap bilang isang pamilya. Kaya kung kayo ay hindi namin miyembro, bisita kayo, we are welcoming you. But please know na what we are going to talk about are usually mga practical matters or things that pertain usually sa amin bilang mga covenant members. Pero bilang mga bisita, ay wala kaming mga tinatago dahil ang Christian faith ay isang confession, nagko-confess, nagsasalita, hindi nagtatago. Kaya naman, nais namin kayong isama sa pag-aaral na ito, ngunit bilang mga onlookers. Ang magiging subject natin ngayon ay very specific, thank you so much, very specific, very practical, at isang topic na magandang makita natin kung paano ang Reformed Baptist polity natin, ina-apply natin maging sa church budgeting. Well, kung nakasusubaybayan nyo yung mga balita, sinasabi nila na ang ating presidente ay hindi nagbakasyon dahil kinailangan niyang suriin ang GAA, yung General Appropriations Act, o yung bill na magiging budget ng buong Pilipinas ng 2026. Imagine, buong Pilipinas ang pinag-uusapan, kaya 6.7 trillion ang perang pinag-uusapan dito. Kaya hindi biro-biro ito. At saludo tayo kung ang ating mga pinuno ay willing na hindi magbakasyon para lamang i-check yung ganitong mga kalaking batas o magiging batas dahil once na ito ay pinirmahan na, ito na ay magiging approved, official na batas na at yan na ay magkakaroon ng kapangyarihan ng mga ahensya na gamitin yung mga budget o yung mga nakasaad doon. So kung ito ay isang malaking bansa, napakahalaga, isipin siguro natin sa church natin, maliit lang tayo, hindi ganun kahalaga. Pero kung isipin mo, ang budget ng Pilipinas ay para sa budget para sa mundong ito, sa buhay na pangkasalukuyan, para sa ikaunlad marahil ng bansa, pampasweldo sa mga nasa gobyerno, para magpatuloy ang ating ekonomiya. Pero ang isipin ninyo, ang iglesia ay may mas mataas na uri ng mandato. Hindi ito nakatingin lamang sa ating magiging buhay ngayon. In fact, sa ating pag-aaralan ngayon, ang church budget ay dapat makita natin bilang isang spiritual investment. Hindi ito para lamang na pera-pera ang pinag-uusapan, kaya kailangan dito ang spiritual din na tulong ng Panginoon. Kaya gusto ko na makita natin in action ang Reformed Baptist polity sa church budgeting, na dapat ito ang masunod, ito ang makita natin, mag-reflect as we will present our proposed 2026 budget mamayang hapon after ng ating PM worship. Gagamitin ko ang Matthew 25:21, isang familiar verse patungkol sa Kingdom of God. Ang tinutukoy dito yung parable of the talents. Sabi dito, His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." Bagamat ang pinag-uusapan dito, hindi literal na salapi, kundi yung pagiging faithful natin sa kaharian ng Diyos, na kung tayo ay pinagkatiwalaan sa kakaunting mga kaloob or gifts at ginamit natin to para sa kaluwalhatian ng Diyos, maluluwalhati ang Panginoon at makakatanggap tayo ng papuri mula sa Panginoon. Sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Ito yung pinakagusto nating marinig. Pero in principle and in application, pwede natin itong makita i-extend sa lahat ng uri ng mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin.
kung meron tayong gifts in terms of our office bearers, gifts sa mga pastor, ang mga diakono, ang mga faithful men sa atin. Gifts din, o yung karismata, yung tinatawag yung mga gifts ng spirit, like yung preaching, yung exhortation, encouragement, yung gift of faith. Gift din ng Panginoon sa atin, yung mga practical na mga bagay, yung air conditioning, yung kalayaan na magsamba, yung ating lugar dito na hindi tayo nagbabayad, nagre-renta. Imagine ko kung sabihin natin medyo mas malapit tayo sa highway, sa MacArthur, okay siguro yun. Pero inisip ko, magiging maliit lang yung espasyo natin doon. Hindi natin mararanasan yung ganitong parang comfort na parang nasa bahay talaga tayo, nasa isang lugar tayo. Magiging maingay ang paligid. Kaya malaking pagpapala yung lugar natin dito that we are sitting on a 1,000 square meter lot at nandito yung blessing na pag-aari na natin bilang isang iglesia ang ating ang lupa na ito. Now, ang sinasabi ko dito ay maging sa mga material na bagay, dapat maging faithful din tayo. At ang pagiging tapat ay makikita din natin paano natin nahawakan yung pera. Alam natin na maraming mga tao na nasira ang kanilang pangalan dahil sa pera. Maraming mga politicians ang nakakulong dahil sa pera. Maraming mga sikat na mga tao at mga tao na lulong sa bawal na gamot dahil sa pera. Maraming nangyaring masama sa kanila dahil hindi sila naging maingat sa pera. In other words, ang salapi ay isang pagpapala. It's a good slave, but it is not a good master. Kaya dapat sa iglesia, maging maingat tayo sa paggamit ng pera. At makikita natin in full display kung paano natin nahahawakan ng pera ng iglesia o ng Panginoon sa walang iba kundi sa panahon ng budgeting. Dahil dito, lilitaw how much are we going to spend sa 2026, ano yung mga targets na mga acquisition natin, paano yung ina-expect natin na income o yung offering ng iglesia. Kailangan natin ito. So, pag-uusapan natin ito. Siyempre, dahil reform tayo, pag umattend ka sa reform, lagi yan na pag-uusapan, paano kaya nila hinahandle ang money nila dito? Kasi minsan, marami sa atin galing sa mga churches na mga magaganda ang pinanggalingan pagdating sa in terms of management ng money, marami din sa atin ang galing sa mga churches na hindi naging katiwa-tiwala ang mga churches nila at mga leaders nila pagdating sa pananalapi. Pero siyempre, dahil reform tayo, may expectation tayo. At ang expect natin, ang reform theology natin, kung tayo ay nagpapakilalang reform, dapat ay meron tayong expectation dyan. At ano yung expectation dyan? Dapat meron tayong honesty or sinasabing integrity or transparency. And we should always fight for this consistency. Ito kasi yung napapansin natin, no? Meron laging question ng disconnect. Maganda yung word na ito. Itong word na disconnect sa theology. Pag pumunta ka sa reform, makikita mo, lalo na sa mga matagal ng reform, at maging sa mga nagre-reform, meron na tayong confession of faith. Established na yung ating pananampalataya. Nandoon na sa 1689 Confession of Faith. Pero ang tanong, paano sa mga bagay na hindi isulat sa Confession of Faith? Paano natin i-apply ang theology natin sa mga practical na bagay? Di ba? At pag nakita natin na hindi nakasulat ito, at nakikita natin sa isang iglesia, magkakaroon tayo ng pangunawa, judgment na, tama ba ito? Applicable ba or parang consistent ba ito sa theology namin as Reform or parang something is wrong? Sa Reformed churches, theology is already laid out in our confessions, yet yung mga bagay paano natin ginagawa is not clearly laid out. May mga bagay tayo nilalagay minsan sa church covenant, meron tayong nilalagay minsan sa ating constitution, tatlo yung C, confession, constitution, at covenant. Hindi natin lahat mailalagay doon. So meron tayong mga existing policy na minsan culture na lang ng church. Nakikita nyo yun kung paano ginagawa ng mga elders. Siyempre, hindi natin kailangang isulat lahat. Pero, ang magiging issue is, ang mga ginagawa kaya ng mga elders namin, consistent sa theology namin. So, this is where the questions and issues may come. How is theology applied in the most practical things that are done in the church?
For example, the church budget. Kaya nga para sa akin, ang gusto kong i-point out dito, the annual budget provides an opportune time to showcase our theology as Reformed Baptists as is being applied to our finances. Kasi we cannot be reformed, di ba? Yet implement natin pastoral control sa church finances. Alam nyo yan, kahit na bago kayo, hindi nyo ma-expect na reform kami, pero pagdating sa salapi, control ng isang tao lang, parang siya lang ang nagde-decide. Siya lamang ang may alam, hindi namin nakikita. Parang may disconnect. We cannot allow that, di ba? So, we cannot be reformed at pag sinabi kasing reform, di ba, kung tutuusin, antithetical sa reform theology, yung leadership abuse, yung any form ng leadership abuse, at lalo na dito sa financial abuse. So, gusto natin maging reform, equivalent yon sa pagiging maayos. On the other hand, kabaliktaran naman, kung ayaw natin ng pastoral abuse sa finances, we cannot be reformed if we implement total democratic approach to finances. So, merong yet, merong if. So, ayaw natin na abuso ang elders or leaders, ayaw din natin na sumusobra yung kapangyarihan ng congregation na parang democratic. At makikita ninyo, di ba, yung democratic sa congressional hearings, yung sa Senate, magpaparinigan pa sa social media, mag-aatakihan pa. Hindi natin gusto yung ganung uri ng democracy. Kaya hindi natin pwedeng i-implement na kung reform tayo. In fact, ang reform theology ay naniniwala sa power ng mga elders. Kaya nga, di ba, karamihan ng mga reform na Presbyterians, ang nagdedesisyon sa kanila sa bagay na to, yung kanilang session. Ang session nila, yung grupo ng mga elders sa loob ng iglesia. Nakausap ko nga lang yung isang kaibigan kong Presbyterian, sabi niya, nung siya ay natanggap sa church nila, hindi nangyari yung katulad sa atin dito na pinresent siya sa harap. Ang nag-decide lang na tumanggap, yung mga elders na nakausap niya. Hindi na siya nag-testimony na patungkol dito. Hindi ganon. Kaya minsan magtataka ka bakit magkaka-church sila pero hindi sila nagkakakilala kasi walang ganong presentation dito sa harap. Unlike sa isang Reformed Baptist Church. Okay? So, Reformed churches believe in the legitimacy of pastoral rule. Lalo na sa mga Reformed Presbyterians. So, hindi pwede ang total democracy. So, mamaya pag pinresent namin sa inyo, meron pong ituturo pagdating sa power ng congregation, pero isipin natin, hindi ito power na katulad ng nakikita natin sa ating mga damaged at corrupt na uri ng mga democracies. No? Kaya hindi tayo gagamit ng word ng mga insertions, pork barrel, walang ganon sa ating magiging budget. Now, our Reformed Baptist values tatlo yan eh. Ang Reformed Baptist values, kailangan mag-reflect. Yung eldership rule, tapos diaconal support, at yung congregational consent. Yung tatlo na yan, mag-reflect dapat yan sa financial stewardship natin. So bago yan, tignan muna natin yung importance ng church budget. Bakit importante ang church budget? Pwede bang hindi mag-church budget? Of course, pwede naman. Pero, ito yung definition na nakalap ko sa pag-aaral ko. A church budget is the financial action plan of a congregation that secures clear financial goal with the following considerations in mind. Church income, planned expenses, allocations that align with biblical church mandate. Yung tamang church budget, kailangan align siya sa biblical church mandate. So, di ba? Kahit gusto natin na mag-invest sa Miss Universe, hindi natin pwedeng pakialaman yung pera ng iglesia para mag-invest tayo sa isang beauty pageant. Because hindi nag-a-align yon sa biblical mandate ng iglesia. So, ang church budget natin, financial action plan, minamap natin how much are we going to have money, magkano yung pera natin, ano yung plano nating i-purchase, at magkano magiging mga sweldo at mga administrative expenses ng iglesia natin. So with this definition, church budgets may be deemed as faithful or unfaithful sa scriptural mandate. Kapag ganito pala, pwede natin sabi, ang church budget na ito, faithful siya sa scripture o hindi siya faithful sa scripture. Kasi may mga church budget na ang priority nila, let's say, ay imbes na ang priority ay ministry of the word,
ang priority nila ay magtayo ng building. Di masama magtayo ng building, pero hindi mo pwedeng i-prioritize ang building over sa ministry ng word. Di pwedeng mawala ang benevolence dahil lang nagpapatayo ka ng building. So the ultimate measure is that the budget aligns with the church's biblical mission and that it promotes transparency and accountability. Ito naman ang dahilan bakit gusto natin ng church budget. Pwede naman tayong hindi mag-church budget, pero bakit kailangan natin at maganda yung church budget? Because it promotes transparency and accountability. Kasi madi-display, malalaman natin kung paano ikaw nagbabudget ka para maging wise ka sa paggamit mo ng salapi mo personally, ganun din on a larger scale sa iglesia. So the point here is that church budget is the proven practice of responsible stewardship of finances. So, hindi natin minamasama ang mga churches na hindi nagkakaroon ng annual budget. Ibig sabihin nyo na hindi na sila tapat or orthodox. Pero sinasabi lang natin, proven ito, even sa labas ng Christianity, na if you want to become a more responsible person when it comes to stewardship of finances, you need to employ these proven practices. But, kailangan nating linawin na hindi ito essential mark ng transparency. We know na may mga churches that they just do fine and faithful, lalo na kung maliit lang sila, pero hindi na nila kailangan ng budget for 1 year. Nakaasa sila kung anong papasok sa Sunday, doon na lang sila aasa. Pero ang gusto lang natin dito, yung wise utilization of ministry funds. And then, while it is not explicitly commanded in Scripture, ang paggawa ng church budget, nagre-reflect yung biblical stewardship. Bigyan ko kayo ng example. Sa Scripture, tinuturo na dapat we have to support or pay our ministers. Yan ang sabi ng Galatians 6:6. Let the one who is taught the word share all the good things with the one who teaches. So, ang plano ng Diyos, kung sino man ang tinuturuan, kung tinuturuan ka, ikaw ang isa sa mga magpe-pay doon sa magiging full-time na minister ng iglesia. Of course, pag sinabi natin na ang Biblia, sinabi lang niya sa atin na dapat nating suportahan yung nagtuturo. Hindi niya sinabi how much, paano, ganito, ganyan. So, dito papasok yung church budget. Malalaman natin ano yung decent at ano yung mas mainam na uri, how much yung support na ibibigay. Hindi lang yon. The Great Commission is to be funded, sabi ng Biblia. Sabi ng Philippians 4:15-16, si Apostle Paul, nung pumunta siya sa ibang lugar, ang mga Philippians, kahit hindi na siya nagmi-minister sa Philippi, sinuportahan siya, parang missionary. Sabi doon, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel when I left Macedonia, no church entered into partnership. Partnership dito is fellowship, it means support, with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my need once and again. Hindi lang one-time gift na aginaldo, kundi paulit-ulit sinuportahan siya. Kasi si Paul, alam natin, tent maker siya, pero paano siya magkakaroon ng time para sa pangangaral kung i-spend niya lahat ng oras niya sa buong buhay niya, sa buong araw, sa pagtatrabaho ng gano'n. Kaya nga, bagamat hindi masama ang bivocational o yung tent making na pastor, pero ang kailangan natin is to support the person na nagwo-work para sa atin. Ikatlo, yung benevolence. Sinabi ng Bible, yung benevolence, hindi dapat kalimutan ng iglesia. Yan ang sabi sa Galatians 2:10. Only they ask us to remember the poor, the very thing I was eager to do. So, kailangan pala na sa iglesia, magsusuporta tayo ng pastor, magsusuporta tayo ng missions, magsusuporta din tayo ng mga nangangailangan sa kalagitnaan natin. O paano natin gagawin yon? Paano yung hati na ganito, ganyan? May mga iba, ang hatiin nila, ganito, sa mga nabasa ko, sabi nga niya, maraming mga churches daw, they're not spending a lot sa ministry of the word. Ang ini-spend nila, may mga churches na may ministry ng school. Halos lahat ng offering pupunta doon sa kanilang mga ganon. They are mismanaged na pera ng iglesia because they do not follow itong bagay na ito. Now, the apostles led both in spiritual and practical matters. So, again, sabi sa Acts 4:32-37, makikita nyo doon, yung mga owners ng land nagbenta
At sabi doon, yung pera, nilagay nila sa apostles' feet. Remember, wala pang mga deacons by Acts 4, so nilagay sila sa paanan ng apostol. Ibig sabihin, nasa authority ng mga apostol. Pwede nating i-apply ito na sinasabi na even sa spiritual, pati sa material, ang mga elders ay may power doon sa ganung kasi nga sila yung nagli-lead, sila yung nagro-rule. Kaya nga, it was distributed to each as any had need. Nung lumaki yung church, pagdating ng Acts 6, makikita natin na kinailangan na ng mga deacons. And then, ministry money must be must be handled in a way that does not invite accusation. Ayan. By the way, kasama sa budget yung mga pagbili natin ng mga tubig para sa mga tumatayo dito. Kaya hindi tayo namumroblema na hahanap ng mga tubig. Yung mga maliliit na bagay na yun, pero nakikita ninyo, it's really wisdom, di ba? Pero sabi niya dito sa 2 Corinthians 8 na hindi man inutos ang church budget, pero sinabi naman niya, mag-ingat kayo pag nag-handle kayo ng ministry money. Kasi hindi yan sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 8, 20-21, we take this course so that no one should blame us about this generous gift. So mayroon silang hinahandle, mayroong pinadala sa kanila, siguro GCash, that is being administered by us, for we aim at what is honorable not only in the Lord, but also in the sight of man. Nakita ninyo? Sabi ni Paul, hindi niya pinairal yung magtiwala ka na lang sa akin, nakikita naman ako ni Lord. Sabi niya, hindi lang ito dapat maging honest in the sight of the Lord, but also in the sight of man. Dapat, hindi tayo makikitaan na parang magiging suspicious ang mga tao sa atin na parang may self-interest ang mga humawak ng pera. Kaya nga, di ba, sa iglesia natin, ang pastor, bagamat pastor siya, hindi siya pumipirma ng cheque. Hindi siya yung nagbibilang ng pera. Hindi yun yung trabaho niya. Kaya ayaw natin na magkaroon ng parang element ng suspicion ng mga tao na merong ganong proximity yung pastor sa mismong salapi ng iglesia. And also, while it is practical, it has the same goal like spiritual ministry. So, ang church budget, ano bang gusto niya? Mag-glorify ang Diyos. So, hindi man siya explicit binanggit sa Bible, pero we can say na nagre-reflect siya sa Bible. Sabi ni James Dunlop sa kanyang book na Budgeting a Healthy Church, Budgeting for a Healthy Church, God doesn't need your money. He doesn't need your church's money. And yet, your church has the wonderful opportunity to glorify Him as it spends its money. How? By investing in the command and promise of the Great Commission. That's faithfulness. And that's the goal of your church budget. So, ang goal ng church budget natin, maluwalhati natin ang Panginoon by obeying kung ano yung mga priorities ni Christ sinabi sa bagong tipan. No? So, the church budget should reveal more about the heart of Christ for the world rather than a local church's financial power. Diba, akala natin, pag nag-church budget, grabe, nakikita natin yung pera ng church, kawawa naman yung church natin, ang yaman-yaman ng church natin. Dapat, mas makita natin, ang church budget, nire-reveal niyan, yung puso ni Kristo. Kasi makikita niyo dyan, mamaya, yung pie na ginawa ng mga deacons, at doon sa pie na yun, makita niyo yung percentage, alin ang mas malaki, alin ang mas, magkano ang ilalaan per month para sa benevolence. Imagine nyo, yung isang church na nasa San Simon, Pampanga, mag-aalat ng 40,000 per month para lamang sa benevolence. Ang alam ko mga churches, kahit malalaki, nasa 10,000 lang. But you see, yung ganong allotment para sa isang iglesia na may puso para sa pagtulong sa kapwa na magkakapatid sa Panginoon, ay isang bagay na makikita nyo natin dito, yung priorities ni Christ. Hindi ito priorities lamang ng mga leaders ninyo. Okay? So, sabi ni James Dunlop ulit, it's about how His extraordinary kindness, mercy, justice, beauty, goodness, and power have captivated and transformed our hearts through His death and resurrection so that we spend our lives proclaiming who He is. That lifelong proclamation involves what we do with our money and, consequentially, what our churches do with their money.
So while your church budget is written in the language of money, it's not ultimately about the money. It's about the glory of our Savior, and that's the main reason the church's budget is important. It should reveal what the congregation truly values. That means every budget tells a story. A good budget will tell a story about Jesus and His promises being worth more than anything this world could offer. Kaya mamaya pag pinresent ito, lalo na sa last Sunday ng buwan, magbobotohan tayo, ang hiling ko sana tayong mga members na boboto, napakinggan natin ito. Lalo na kung nagpa-participate tayo sa mga conversations, like sa pagpili ng elders, deacons, ng ganito, sikapin natin na nandito tayo sa Sunday School at nakikipag-converse tayo dito sa mga pinag-aaralan natin na to. O kaya, napapakinggan din natin, syempre, para sa review sa ating YouTube channel. Okay? Now, punta tayo sa Reformed Baptist Polity in Action. Reformed Baptist Polity in Action. Paano natin makikita ngayon ang Reformed Baptist Polity dito? Well, the church budget, rather than a toxic display of disunity in the church, possible yan, dito nagkakaaway-away ang mga magkakapatid, lalo na mga leader at mga member. But let's try to turn the tables. Let's make it a beautiful opportunity to showcase yung beauty ng Reformed Baptist polity. May tatlo tayong gustong ipakita, di ba? Di ba, dyan, merong eldership. Tapos, merong diaconate. Tapos, merong congregation. So, yung tatlo na ito, kailangan nating makita ng full display. Pagdating sa eldership, yan ay nagro-rule. Pagdating sa diaconate, yan ay nagsiserve. Tapos pagdating sa congregation, nagko-consent or nag-a-approve. Okay? Hindi siya nagro-rule ang congregation. Ang diaconate, hindi rin nagro-rule. Ang eldership, hindi rin siya nagko-consent lang. Hindi lang siya nagsiserve, nagro-rule siya. So, ito yung mga bagay na gusto nating makita. Pag sinabing eldership rule, we do not merely believe that pastors lead. May mga gospel churches, Calvinistic churches na pastors lead. Pero sa atin, we must use that word rule because that is a biblical word sa 1 Timothy 5:7. Give them double honor, those who rule well. Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you. So in other words, ginamit mismo sa Bible that pastors have the authority to rule. But this rule, authority to rule is not absolute. Meron mamaya, papakita natin. Pero yung diaconate, sila yung nagsiserve. The deacons are not competing powers against the pastors, but are specifically called for the purpose of supporting them. Di ba? Kaya ang isang tao na makikita ninyo na pwedeng maging deacon, yung supportive sa mga elders. Kung makikita mo na hindi siya supportive sa mga elders, hindi siya, wag nating pairalin yung human at yung organizational theory na kailangan mayroong mag-check and balance, kaya mas maganda yung gagawin nating deacons ay yun yung mag-check sa mga elders. That is not the design of the diaconate. May ganung paraan ang scripture para maging accountable ang elders, but not through the diaconate. Ang congregation nagko-consent. The church as the final court in New Testament polity lends her submission to her leaders only upon her willing conscience. So, dapat willing ang conscience ng congregation. Sumasang-ayon ang congregation pagdating sa kanyang pamumuno. Pero nagsasubmit siya dahil nga yan ang tinawag ng Panginoon at yan ang kinilala nila. So punta tayo sa eldership rule. Pag sa eldership rule, i-apply natin ngayon sa church budget. The Lord entrusts His financial provision to the church through the members' faithful giving as part of their worship to their Lord. So, alam natin ito na ang Panginoon, pinoprovide niya yung needs ng iglesia through the faithful giving ng mga members. Tayo yon, okay? Tayong lahat. Even the pastor is a member. Kaya nga dito, mag-iingat tayo dahil pera yan ng Diyos. Hindi ngayon pwedeng pakialaman ito sa inconsistent sa will niya. So therefore, kung may pera ang iglesia,
Hindi yan pera ng pastor, hindi yan pera ng deacons, hindi yan pera ng mga individual members. Pera yan ng iglesia, pero kahit pera pa siya ng iglesia, hindi natin pwedeng gastusin para sa ating sariling kalooban lamang. Kailangan consistent sa will ni Christ. Kaya, re-require ito ng financial stewardship. Kaya nga sa church budget, ang gusto nating mangyari dito, nagre-require ngayon ng spiritual discernment at leadership ang church budgeting. Kasi nga, yung concept na pera ito ng Panginoon. Hindi ito pwedeng i-assign lang natin kung sino yung gusto o sinong gustong mag-budget dito sa... Hindi. Kasi kailangan maging maingat tayo, kailangan may leadership, may discernment dito. At to neatly dichotomize the spiritual and physical aspect of the ministry is actually wrong. Ano yung dichotomize natin? Isipin natin, pastor yan, para sa preaching lang yan. Pero yung mga material na bagay ng iglesia, dapat hindi na siya nagde-decision doon. Now, merong tama, may mali yun eh. Kung ang ibig mo sabihin wala na siyang pakialam doon, that's wrong. Kasi integrated ang ministry ng physical at yung spiritual. Pero kung ang iniisip mo, yung hindi na niya kailangan yung detalyado, yung nitty-gritty ng mga bagay na yan, i-delegate na lang niya, tama ka doon. Hindi natin dapat expect yung pastor, siya pa yung bibili ng mga ganitong mga bagay, ng mga para sa Lord's Supper. I-delegate yun dapat sa mga deacons, trabaho na nila yon. Pero, yung decision making, kung kasama ba ang pastor sa decision making, kung bibili tayo, let's say, ng magpapatayo tayo ng malaking statua ng isang basketball player dyan. Worth it ba yon? Kailangan ba mag-decide ang pastor? Natural. Hindi po pwede na yung mga members may magsasabi, ganito yung gawin natin. Kailangan may pastor na magsasabi, teka muna, pumunta tayo sa scripture, ano ba yung mga priority ng Panginoong Yesus sa funds ng iglesia. Sabi ni Dunlop, ito yung laking ginagamit, yung budgeting for a healthy church. But church budgeting is about faithfulness to God. Rather than delineating between physical and spiritual areas of administration, the New Testament views spiritual and physical affairs of the church as comprising one integrated ministry. The physical concerns of a church nearly always align with spiritual concerns, and these concerns require an eternal perspective. As a result, a church is a spiritual institution with spiritual investment goals, and it should have spirit-minded leadership. So, sinasabi ko lang dito, dahil pera ito ng Panginoon, at hindi natin pwedeng pakialaman ang pera ng Panginoon sa paraan lang na gusto natin, kailangan ang ma-apply ang eldership rule sa church budget. Because by the virtue of their office as overseers, elders should always lead in the budget process. Okay. So kung galing kayo sa mga churches na walang power ang pastor sa pag-budget at nandun na lang siya sa kung anong pag-usapan ng mga nasa committee, ng mga president, ay hindi yun biblical. Ang isang title ng pastor, bishop, overseer. Ang ibig sabihin ng overseer, tagapangasiwa. Nangangasiwa. Administrative ang trabaho ng overseer. At kung kayo ay nasa isang organization, meron kayong administrator. At ituring nyo na ang pastor ninyo, bagamat hindi nyo tinatanong na administrator, kahit hindi nyo siya tinatawag na administrator, pero isipin natin, when it comes to these matters, he is an administrator. That's the word episkopos. He has the task to administrate, sabi sa Titus 1:7, for an overseer as God's steward. Nakita nyo? Tagapangasiwa, kaya siya ay katiwala. Hindi lamang ng kaluluwa, kundi ng buong iglesia. So, sabi ni Dunlop uli, maganda yung sabi ni Dunlop, this has an important implication. The church budgeting process should be led by the church's pastors and elders. Ulitin ko, the church budgeting process should be led by the church's pastors and elders. Sabi ito ni Dunlop. Sabi ito ng isang hindi man Reformed Baptist, kundi nasa 9 marks. In fact, napaka-congregational nila compared sa mga Rebap. Pero sabi niya,
The church budgeting process should be led by the church's pastors and elders. Why? Because these are the elders, the leaders, who have been chosen because they possess spiritual discernment, having met the qualification of Titus 1:9. And they have been tasked especially with caring for the spiritual well-being of the congregation. The decision to entrust the spiritually fraught decisions of budgeting to administratively focused committees is at the root of much budget-related dysfunction. Sinasabi nito, kaya nagkakagulo yung mga churches na minsan na pinanggalingan natin or yung mga evangelical churches kasi ang nagsisimula at gumagawa ng budget nila at may power sa pera nila ay yung mga unordained men na nasa committee. Yung mga matatagal na siguro, kaya yung mga may financial background at inisip nila dahil magaling sila doon. No. Ang qualification sa church budgeting ay hindi isang FA. We appreciate the FA, the financial agents dito. Kung meron kang background sa business, magaling ka sa marketing, praise God. But that is not the primary qualification sa church budgeting process. Not even an accountant or CPA. The qualification for church budgeting is that you are an ordained office bearer. You should be an elder and then as deacons. Kaya nga, hindi tayo naghahanap ng financial experts. Yung magpe-present mamaya dito, hindi sila mga financial experts. We hope na makikinig kami sa mga magagaling sa mga finances dito, but we will not allow just because na wala kaming background sa marketing or wala kaming background sa accountancy, is ibibigay na namin to. O ikaw pala yung CPA, ikaw pala yung may background sa business ad, ikaw na ang gumawa ng budget. No, because this is the money of God at merong purpose si Christ. At si Christ, ang gusto niya, i-prioritize nyo yung mga important na bagay na to. At yung nag-train dyan ay mga elders. At syempre, naturuan ang mga deacons. So, as they guard the pulpit from errors, ang mga pastors, dapat they guard the resources of the church by making sure the mandates of the church are the ones being prioritized. In a congregational polity like ours, we welcome dapat natin ng feedback ng each member. May suggestion at wag natin dapat i-embarrass. Pero, i-assume natin na kapag may nag-suggest, lalo na next week, i-assume natin may good intentions to. Pero, hindi lahat ng may good intentions na suggestion ay New Testament priorities na agad. Bigyan ko yun ng halimbawa. What if may magsabi, let us fund a sports team. Sumama tayo sa isang ligang labas. Pondohan natin para makakita nila, The Bible Boys ang pangalan. At makakapag-share tayo ng gospel. Di ba? Popondohan natin, pati Gatorade nila, pati ano. Ang pastor at ang mga deacons kasama niya, sila yung magsasabi, teka muna, maganda yan, pero hindi yan ang priorities ng New Testament. Hindi dapat pinupondohan yan ng iglesia. O kaya naman, pastor, meron tayong lote doon, no? Magtayo kaya tayo ng isang children's park para makapasyal yung mga unbelievers nating neighbors at doon masyaran natin sila ng gospel. Maganda siyang kaisipan at magandang intention, pero kokontra ako dahil ano naman kinalaman ng children's park sa kakaunting pera ng iglesia natin. Dapat i-align natin doon sa priorities, di ba? At kayo, ang generation natin ngayon, financially literate na karamihan. Di katulad namin, nung nag-aral kami ng elementary, baka taga-bundok kami when it comes to finances, banking, wala. Ngayon, bata pa lang, may junior account na. Literate na, nagbabangko na, businessman na. So maganda yon. Kaya naiintindihan nyo mga bagay na ito. So, number 1, the elders rule. Paano natin makita yung eldership rule sa budget? Eto, ganito po yung ginagawa namin. At dapat, tingin ko, ito yung makikita natin yung eldership rule. Ang eldership rule, makikita natin nakadisplay sa budget process when the elders are the ones casting their vision sa kanilang mga biblically aligned vision sa church. So, dapat sila yung nagsisimula, nagkakas ng vision. So, the budget process starts with the eldership, not with the deacons or other key people sa committees. So, siya ang magsisimula, magsasabi, deacons,
tingin ko, yung gagawin natin next year, tingin ko magandang pumasok tayo sa ganitong ministry. Deacons, may pera pa ba tayo pagdating sa RBS? Kaya pa ba nating mag-conference ng RBS? Mukhang maganda yung nangyari sa RBS. Come on, let's fund it dahil pagpoproclaim ito ng salita ng Diyos. Pwede ba sabihin ng pastor, deacons, baka may pera pa kayo dyan at i-invest muna natin doon sa kaibigan ko na mag-invest ka daw ng 1 million at tutubo ng 40%. Pagdating sa ganon, hindi siya biblically aligned. Dito sasabihin ng mga deacons, teka pastor, mukhang hindi biblically aligned yan sa ano mo, yung sinasabi mo. So, ang advantage nito, na-ensure na yung funds natin ng church, yung leaders this ensures that even in funds, ang leadership talaga ng church, nagre-reside siya sa eldership. Hindi siya nagre-reside sa mga kung sino mang mga, let's say, mga magaling dito sa business, magaling sa accountancy, magaling sa financial management. No. Hindi rin siya nagre-reside sa mga deacons. Ang leadership pa rin na may maintain sa eldership. And number 2, ang consequence naman nito, syempre, kung sa elder pala nagsimula, kailangan ng elder, aminin niya na yung flow, doon sa ipipresent mamaya, kung may makikita kayong mali or flow, ultimately, mapupunta yan sa akin, not to the deacons. Dahil ako naman ang nag-approve. Nakita nyo naman, ang presidente natin, lahat nagkasala except sa kanya, parang mahirap paniwalaan yon, di ba? Sa budget na hinayaan mo sa ganong bagay. At least, doon siguro, nakikita nyo yung point. Mahirap yun, kung leader ka, tapos sasabihin mo lahat ng nasa baba sila nagkamali. Pero kung ikaw naman ang pumirma. Pagdating din sa budget, ako yung nakipag-meeting sa kanila at ganito. Therefore, ano man magiging flow mamaya dyan, is responsibility ng eldership yan, not necessarily the deacons. And then, paano yan? Pastor, kung ikaw ang magli-lead, ang elder rule, paano yan? Di ba kasama ka sa sweldo? Di ba makamay yan, tawag doon, yung conflict of interest. So, dito papasok yung self-restraint dapat ng mga pastor. Para ma-avoid yung conflict of interest, when it pertains to the benefits of the pastor, like yung remuneration at yung benefits ko, dapat yung mga bagay na yan, maganda, ma-assign yan sa mga deacons. So, the deacons were the ones, pag pinag-usapan namin yung budget ng 2026, pinag-usapan namin, sinabi ko, ito yung gagawin natin, ganyan. But when it came to my salary, to my benefits, mga ganito, they asked me, pero sila yung nag-manage, sila yung nagkwenta, nag-isip ng ganyan. Pinakita lang nila sa akin, and then I said, yes or no. Ganun lang yon. Kaya, at the end of the day, i-approve ng church kung mabuti sa kanila. So, again, nandun yung balancing point, no? Huwag tayo matakot sa eldership rule. Pag eldership rule, siya na ang bahala, di pati yung sweldo niya, magiging conflict of interest. No? Number 2, the elders rule in the budget process, when they cast their biblically aligned, number 2, the elders rule in the budget process when they delegate the details and other tasks to their deacons. This is where the diaconate comes into the budgeting process. So, paano ako nag-rule as an elder? Ikakas ko yung vision sa mga deacons and then, i-delegate ko na sa mga deacons yung details. Hindi na ako yung kukwenta personally. Yung mga detalye, yung mga cheque, yung mga pera, magkano, ganyan, dine-delegate na yan sa mga deacons. Kaya wala akong alam masyado sa mga specific details, pero alam ko, eto yan, may program ministry, may ministry ng apologetics, may ministry ng benevolence. Medyo sharp ng konti yung mind ko, kaya nare-retain pag nagre-report, pero hindi ako yung parang tumatao doon at alam mo yun, dito ganyan. So, the deacons, sila yung bahala sa mga details at nitty-gritty. So, the deacons are the God-given gifts to the pastors, so they maintain a healthy distance from the church's money to avoid financial control. So, look at this. Andito si Paz. Nandito ang peso ba o dollars ang pera natin? Peso na lang, no? So, pag si Paz, masyado siyang malapit dito, medyo delikado yan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, God-given blessing, andito yung mga deacons.
sila yung nag-shield kay Paz na sa proximity ng pera. Kaya hindi siya yung nagtatransact, hindi siya yung ganito. Tumatanggap na lang akong cheque as my salary. At nagde-decide kami ng ganito, sige magbigay tayo ng ganito, na hospital si ano. Makikita niyo kayo sa reporting, may mga hospital, ano man ang katayuan mo sa church pag na-hospital ka, nagde-decide na kami, magbigay kami ng ganito amount. Kaya huwag kayong mahiya, pag na-hospital po kayo, makikita nyo yung name nyo dyan sa reporting. That's general, okay? Pero ang mga deacons, blessing sila sa pastor because they shield the pastor doon sa proximity sa money. And note number 2, the deacons are God-given gifts to the church, so they will not be suspicious of the eldership in their role in the budget process. Isipin nyo kung wala akong mga deacons at ako yung magro-rule, budget process, all through and through, syempre, baka mag-suspicious kayo. Lahat-lahat ako. Kaya mamaya, makikita nyo, deacons ang tatayo, sila ang magpe-present. Because ang ginawa ko, nag-cast ako ng vision, chinek ko, tiningnan ko, under siya ng oversight ko, pero yung mga details, sila nang bahala doon. Pero, yung pinaka-principle ng budget is the principle of the pastor. At makikita mo dyan yung obedience at yung faithfulness ng mga deacons natin. So, that's it. Kaya, the elders rule sa galawang paraan. Okay? So, paano nagro-rule ang elders sa budget? By casting vision. At number 2, delegation. Okay? So, ayan. Nilinaw ko lang. Baka kasi matakot tayo. Eldership rule. Nako, baka pati yung alam mo yun, may kinuwento kasi sa akin na nung nagkaroon daw ng offering ang church, sa offering, nung kinolek na yung, hindi ko nababangkitin yung church, nung kinolek na yung money, sabi nung nagbibilang, Pastor, saan namin dadalhin yung pera? O eto na yung bag ko. Kinabig ng gano'n, nilagay na sa bag ng pastor. Napakapangit nun. Hindi dapat mangyari yun, di ba? Hindi tayo dapat maging gano'n when it comes to the money of God. Hindi tama yung gano'n. Okay, number 2, how about yung diaconal support, yung pagdating dito, paano natin makikita yung theology natin, that we are Reformed Baptists, that the deacons are supporters in action when it comes to church budget. Well, Scripture is clear on the obvious role of deacons. Kaya nga ang tawag sa kanila deacons, diakonos, ang ibig sabihin ng diakonos, server. So they serve. At ang siniserve nila yung mga elders at yung church. Kaya ang mga deacons, mamaya, kayo po ay mga benevolence recipients, makipagkita po kayo sa mga deacons, mamaya kakausapin po nila kayo. Okay? Isa-serve nila kayo by doing that. And by the way, gusto ko lang i-emphasize, isa sa pinakamalaking ginagawang service ng mga deacons at ng elder ninyo is every Lord's Supper. Sila ang nagbibigay sa inyo ng elements. That's a form of wonderful service because that's the elements, the body of Christ, di ba? The blood of Christ. So, napakahalaga nun, by the way. So, the wisest thing for elders is to have deacons na mag-a-assist sa kanila in their administrative matters. Tingnan nyo, sa Acts 4, ang collection ng money napunta pa sa mga apostles. So sa Acts 4, nasa mga apostles. Pagdating ng Acts 6, nagka-problema, napunta na sa deacons. Pag may mga problema, punta po kayo sa mga deacons. Hindi. Nagka-problema kasi yung mga Grecians, yung mga Grecian widows, nane-neglect daw sila. So, hindi sila nabibigyan ng support or ganito. So, sabi ng mga apostol, na sila mga pastor ngayon noon doon, sabi nila, hindi tama na iwanan namin yung praying at yung pag-aaral ng Word of God para maglingkod ng ganito. So, mag-assign tayo ng ganito. So, doon pumasok yung, alam nila, di ba, may power sila. Sila yung mag-a-assign. Pero sabi niya, magde-delegate kami. So, wag nating isipin yung mga pastor, yung elders, tapos sa mga deacons, ayan, na may ganyan sila na parang magka-equal sila o kaya magkaiba sila ng ginagawa na walang pakialamanan. Hindi. Ang elders, ang tama ay ito. Ang elders, nasa baba nila yung deacons, at ang mga deacons, they support the pastors. Okay? So, ganyan ang tama sa Biblia. So, nagmamurmur ang mga widows, ang sagot mga deacons.
So dito, kapag may nakita po kayo na nagmamurmur, umangal, tawagin niyo ang mga deacons. Ah, the deacons act as blessed support to the leadership of the pastors even in the budget process, not as catalysts to the balance of powers. Hindi sila yung parang fiscalizers ng elders. Hindi sila magkaaway. They execute, ito yung ginagawa nila, the elders' vision on the church budget, being convinced themselves that it aligns with New Testament priorities. Ang mga deacons dapat may paninindigan sila. Pag nakita nila ng pastor, obvious, wala sa biblical mandate, dapat doon pa lang sa meeting nila, sabihin na nila, pastor, mukhang hindi ito nagre-reflect sa priorities ni Christ. May alam kasi ako noon yung pera ng iglesia, kinuwento lang sa akin, na ininvest doon sa isang investment na later on na-prove as scam. Kasi ang tinatarget ng mga scammers ay mga born-again Christians, yung mga religious people. Because may theory sila na ang mga religious people, masunurin, gullible at times. Baggit ka lang ng konting salita ng Diyos, ganyan, matatouch na ang mga yan, susunod sila. So, kung mapansin ninyo, even sa mga networking, ang naging target na nila mga pastors, di ba? Mga nagbebenta ng mga product, lahat, ang uunahin na nila yung pastor. Kasi alam nila, mga pastor, may authority sila, may ganun silang, nasusundin sila ng mga tao. Meron na kagad silang mga downline. Kaya nga nakapasok yung networking sa discipleship ng iglesia, which should not be. So, ang ginagawa dapat nila, they execute the vision of the elder. And by the way, paano mangyari to? Isang halimbawa, sila magpe-present ng proposed budget ng church. Kaysa yung elder pa, sila na ang magpe-present nitong proposed budget. While we are grateful for our members who are knowledgeable in finance, the most qualified men to help the elders in the budget process are deacons. Mga kapatid, kung kayo po ay may background, magaling sa ganito, please help us. But do remember that our deacons are the ones tasked by the New Testament na tumulong sa pastor sa budget process. At kita ko naman very supportive kayo doon. So, their ordination carried the trust of the whole congregation that they are the best partners of the elders in ensuring the biblical priorities of the budget. Di ba? Sila naman talaga ang Kasi kapag halimbawa, pwede ko sinabi na, ito na lang yung assign ko, siya na lang bahalang gumawa ng budget. Sasabihin ng mga members, teka muna, hindi namin yan pinatungan ng kamay, hindi namin yan inapprove. Ang inapprove namin, yung mga deacons namin, sila yung mga ngasiwa sa mga bagay na ito. And then, they are also proven in being transparent and trustworthy because of their biblical qualification. Pag deacon, alam mo na, mapagkakatiwalaan sa pera. Kasi, hindi sila given to filthy lucre dahil isa yan sa qualification. Di ba? Kaya nga, yung isang tao na hindi marunong mag-manage ng pera, hindi dapat maging deacon. Di ba? Yun nga yung nirereklamo sa Amerika eh. Yung representative, yung na may 500 or kulang less than 500 score sa credit score niya. Di ba? Mataas kasi sa credit card score ay nasa mga 850. Nasa 700. Imagine nyo, may isang liberal woman na ang kanyang credit score ay below 500. In other words, marami siyang utang sa credit card. Hindi siya marunong mag-handle ng finance niya. Nung naging congresswoman siya, inassign siya sa finance committee. Si Alexandra Ocasio-Cortez. Could you imagine that? Ganito ang pananaw ng mga tao. Politika. Pero sa atin, we trust them. Sabi ni Dunlop, a church budget can be administratively complex, covering many different ministries and affecting large number of peoples, but it is even more spiritually complex. The commodities we're dealing with, eternal reward, faith, and obedience, demand spiritual discernment. If church budgeting were simply a matter of stewarding physical resources, a committee of administratively minded church members would be the ideal leadership team. So sabi niya, kung organization lang tayo sa labas,
kukunin na natin yung mga may pinag-aralan, may background sa finances, sila nang bahala. But that is not how we operate. Spiritual ang ministry ng SABC, ng church. And kailangan ng ganyan na ordination. At warning ito, alam nyo ba, most toxicity and disunity that transpire among churches in their budget process is caused by the undue power of committees and individuals being allowed to lead or influence the said budget process. Di ba? Makikita natin ito. Mga men who are unordained, yet they present themselves as some parang sila dapat yung masunod or mag-gather sila ng forces or power. Let us remember this. Pag nagkaroon tayo ng feedback conversation next Sunday, we don't have to gather some people. Just state your case. Just let us know your suggestions. That's it. Because we are family. We are not actually trying na mapatunayan tama ako o mali ako. We are after doon sa maganda para sa iglesia. Okay? Of course, there's nothing wrong kapag nagtatanong tayo sa ating mga kapatid. Pero this is actual cases sa mga churches na ang budgeting process nagiging toxic siya. At yun yung iniiwasan lang natin dito. Okay? So, the elders and deacons are not pretending to be financial experts, but they are called by God to lead the church in handling the church's resources well. Anong place ng congregation? Reformed Baptist tayo, nagko-consent ang congregation. So the congregation's role is to support their leaders actively with trust, but not with blind loyalty. Kailangan may balance. Hindi tayo magiging bulag kung merong kapabayaan, pero wag naman tayo mag-operate na parang nasa Senado tayo at nasa Kongreso, na parang nag-ooperate yung mga tao doon based on doubt, na parang kailangan may patunayan ka na kagad meron ka ng ginagawang masama. This is not how it is. Isipin ninyo, pag nag-present ang mga deacons, try to think of your own family. At nagre-report yung kuya mo, yung tatay mo, yung magulang. Di ba? Pag ganun, ang nangyayari is, hindi mo pagdududahan. O kaya yung mga magkakaibigan, pag nag-report sila ng korpo, yung nag-ipon sila ng pera, di ba? Ito yung nagastos, di natin pinagdududahan. Pag politiko, pwede natin pagdudahan kasi may history tayo ng ganon. But thank God, hindi mga politicians yung magre-report sa atin. Okay? So, they can express their sentiments and offer suggestions. We call this feedback. We hope na magkakaroon tayo ng healthy feedback pagdating dito. But we must avoid importing yung unhealthy practices of our corrupt democratic society in their budget hearings. Yung oppositionist spirit. Ano yung oppositionist spirit? Nakita ninyo, kahit may sense na yung sinasabi ng majority sa Senate, dahil minority sila, kukontrahin nila. Bakit? Party lines eh. Di ba? Kailangan kung ano yung kapartido ko si makabongbong ako, makasara ako. Yun. Oppositionist spirit yun. Kahit natama na yung sinasabi at maganda na, hindi nila sinasangayunan. Hindi pwede yung ganito sa atin. Dapat, kung makita natin mabuti at may sense, let us do it. Okay? So, sabi dito ni Jamie Dunlop, this is different from a church where the congregation's role devolves into simply doing what they're told. But it's also quite different from what we find in many churches, where challenging, critiquing, and pretending would be better descriptions of congregational involvement than following. And sadly, it's often, pakinggan nyo to, the budget that proves to be one of the most contentious meetings of the year. If on the whole, you can trust your pastors with your money, why on earth are you trusting them with your soul? So, kaya nga sinasabi ko dito, walang perfect budget, hindi natin kailangan sangayunan lahat or magustuhan lahat ng mga items na ipapasa. Pero pwede natin sabihin na, baka pwede sa susunod na taon, pwede ba natin gawin ito? And let's see kung nakikinig ang mga elders at yung mga deacons. Kasi kung kada meeting, di ba, kaya sa church covenant natin, may time na lang na approve na lang natin to at yun ang ginawa natin. At ganun ang mangyayari. But for us, we will have an open forum or feedback time for next week, January 11.
mamaya makikita ninyo na. So walang ambush decision dito. Hindi kayo magugulat, lahat makikita ninyo yung lahat ng mga details. Ni-remind lang ako ng mga deacons ng Data Privacy Act. Yung mga details ng church natin, baka ma-post sa Facebook o kaya naman sa maipasa sa iba. This is for the eyes of covenant members only. Okay. So, the congregation consents. Number one, the congregation best helps in the budget with their input. So, kailangan namin ang input ng congregation. So, that would be a very good demonstration of our congregational power. No leader will be wise without honest feedbacks from their followers. So, yun ang dapat natin gawin. Okay? To leaders. Mga leaders, especially tayo, elder deacons, we do not embarrass or bully our members, even if their suggestions may appear contrary to the leadership position. We have to assume maganda yung kanilang sinasabi or intention. So, walang bullying, walang even slight na i-embarrass just because it is different. We do not want na ma-discourage, ma-stifle yung mga ibang pananaw. To members, we encourage you to participate in the budget process with your suggestions and feedbacks given in the spirit of humility and trust. Again, kung meron po kayong feedback, question, or even suggestion, pwede bang ganito gawin natin? Okay po, basta let's do it in the spirit of humility. Wala po yung sana yung tension o kaya yung pag nagsalita parang yung napapanood. Kasi napapanood natin sa congressional hearings, ganun eh. Parang palaban, parang paduda. Iwasan natin yun para hindi tayo magkakasalitan. Okay? And to every covenant member family tayo dito. Hindi natin kailangan mag-hide sa anonymity when we give our peace. You can write your questions kung di kayo sanay na magtumayo or magsalita. Pero you can write your name. Hindi ito parang, hindi ko ito paalam kasi we're family here. We promise you naman na hindi namin kayo ipapahiya. And let us all maintain love and respect. Okay? And then number 2, Nasaan ba? Number 2, the congregation proves helpful when she gives faithfully and abundantly. Di ba kanina may input? Bigyan ko kayo ng isang predicament dito. Ang church, nakasalalay siya sa cheerful giving natin bilang members. Basic human principle na kung nagkikare tayo sa ating mga pamilya at organizations na kabilang tayo, bibigay tayo ng comment or even criticism, ginagawa natin, share natin. Di ba? So, gusto kong sabihin is, when we give, we entrust our money both to the Lord and to our leaders who are tasked in utilizing them in the best of their ability. Huwag naman natin gawin sana na, di ba, okay lang naman kahit hindi ka nagbibigay at nagko-comment ka, pero mas mainam if you really love the church, hindi lang tayo nagko-comment, nagbibigay din tayo. We really care for this. And baka matanong ninyo, Pastor, meron bang hindi nagbibigay? Yes, lumalabas yan minsan sa aking counts oversight. That some of us, lumilipas ang mga buwan at taon, we are not contributing even a single peso sa ministry. And hindi kayo napapahiya na embarrass. Because we are not after your money. But remember, we are benefiting for the ministry in this church. We should always do our best na kasama tayo dito. At mas masarap yung may nagbibigay ka and at the same time, nakakapagsalita ka sa mga ganong mga feedbacks. Di ba? Para sa akin, it would be shameful thing sa akin na I would want na magkaroon ako ng part sa decision making ng church sa bagay na to, pero I do not even contribute to the budget of the church. That's para sa akin, parang unthinkable, di ba? So, I encourage you na do your part sa ganung bagay. A member who is faithful in giving as his worship to his Lord does not have to like every item in the budget before he gives his share. And then number 3, the congregation, in the rare event that she is convinced that the budget is not aligned biblically, must not approve it. And by the way, nasabi ko na meron bang hindi nagbibigay? Once na nalaman ko yung bagay na yon, I privately instruct
and encourage members. And, they always respond, 100%. So, probably ngayon lahat tayo ay nagbibigay. So, in the rare event that the budget is not biblically aligned, what are we going to do? The church must reject it. Huwag tayong matakot, church, kung makita ninyo na hindi biblically aligned yung budget ni Pas at ng mga deacons at yung pinresent sa inyo. You have to be faithful. Please reject it kung ito ay hindi biblical. Pero I can assure you na mangyayari lang to in the rarest possibility, because more often than not, ang mga leaders ang usually more discerning when it comes to aligning the budget to the priorities of the New Testament. And then the church possesses an emergency brake when it is convinced very clearly that their leaders are erring in broad daylight. Noong hindi pa kami reform, meron kaming activity, pupunta kami sa Baguio. May isang uma-attend, di ko alam kung member na siya o hindi. Hindi siya makarating dahil kailangan may bayad Pupunta ka po, Baguio. Sabi niya sa pastor namin, pumunta siya. Ba't wala, pwede naman akong pambayad ng church. May pera naman ang church. So, ginawa ng pastor, pinakita niya yung Dahil nga nagbibigay din daw siya, dapat obligado siya ng church na i-pay yung kanyang pagpunta sa Baguio. Ang pinapakita ko dito, more often than not, ang mga leaders ang nakakalam kung ano yung tamang paggamit ng mga pera ng iglesia. Madalas, may mga tao na gano'n ang tingin, pera ito ng iglesia, pwedeng gawitin natin ito sa ganitong bagay. But the pastors, the leaders are the ones telling us, eto yon. Okay? So, emergency brake ang power ng iglesia. Kung nakikita natin, nag-e-err ang mga leaders, dapat gamitin natin ang emergency brake. Okay? But, if after all fair deliberation, binigyan ng time for feedback, ang tanong is, kailangan din natin ng, parang sa Senate, ng bicameral, kailangan nila mag-decide. Kailangan nila mag-present ng isang budget na pagbobotohan natin. So, ano mangyayari nun? What if hindi ka napagbigyan doon sa suggestion mo? What if yung kapatid na isa ang napagbigyan or ganito na nakita namin ito yung mas maganda? So, the leader should present a budget that may not be perfect yet can still be considered biblically aligned. The congregation should exercise trust in their leaders and approve the budget. Kaya, kung ganito, magsama-sama dapat tayo. Hindi natin kailangan magustuhan lahat ng item, may problema tayo dito. Pwedeng sabihin natin sa deacon, sa susunod, baka pwedeng ganito. Kasi hindi matatapos yung natin, di ba? So, kailangan lang namin na pakinggan yung sa next week, tingnan natin, ganito, ganyan. And then, may final form na ipipresent para sa lahat. But we have to make sure na pinakinggan namin ang sentiment ng congregation. Lalo na kung ito ay sentiment ng karamihan ng congregation. Kasi nag-meeting na ako ng mga men, nagtanong na ako sa kanila, ang dami nilang mga suggestions na magaganda. Pero obviously, hindi natin magagawa lahat at nagsabi ako sa kanila. At syempre, naiintindihan nila and I'm very grateful for that. Pero kaming mga deacons at elders, alam na namin ngayon kung ano yung mga nasa isip ng mga kalalakihan. So, titingnan natin ngayon sa mga kababaihan mamaya or sa susunod. Pero wag nating i-replicate yung form ng pork barrel in church budget where we promise approval. O sige i-approve ko yan. Boboto ako, pass. Basta yung gusto ko na magkaroon ng children's park sa likod. Magtayo kayo ng ganon. Maasahan mo, lagi akong boboto. Hindi tayo ganon. Wala tayong mga insertions at mga personal na mga pork barrel dito na nagpa-promise tayo ng approval pag ginrant yung ganitong bagay. So, let us end by saying, ang budget process natin, dapat hindi lang tayo idala sa ating mga bulsa, mga wallet, dalhin dapat tayo sa ating mga tuhod. Dapat marunong tayo manalangin. Pag-pray natin ang ating budget. Let's pray. Father, we thank you sa aming natutunan at nawa ay ma-receive namin ito with humility. May this lesson be a balanced lesson para sa lahat na makita namin yung binigay mo sa aming blessing at tiwala. Binigay mo sa amin na responsibility na ang mga members namin ay nagtitiwala sa kanilang mga leaders. At kami naman mga leaders ay gawin namin yung best namin na pakinggan namin ang kanilang karunungan at magkaroon kami ng isang strong at better na
budget para sa taon ng 2026 mula February hanggang sa January 2027. Maraming salamat sa lahat ng ito. Ito ang aming samudalayan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, again, 10:20 na. Meron bang isang quick question kung baka may hindi makatulog na Okay, mamaya. Pwede po kayo magtanong mamaya after na i-present yung budget natin kasi pwede nang i-clarification lahat. Pero yung mga suggestions at yung mga suggestions or feedbacks, pwede gawin natin next week. Okay? Pero mamaya pwede tayo magtanong. Sige, maraming salamat po. Break muna.